Let's open our Bibles to 1 John sa chapter 3. At ang sinabi po ng verse 1, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the Lord knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. It is indeed a wonderful love. Kaya sinabi, behold. Pag sinabing behold, ibig sabihin, namamangha, no? Ang author. At yan ay dapat tayo mamangha din. Mamamangha ba tayo na tayo ay ligtas kahit na hindi tayo deserving, no? Pag doon sa iba na consideration, kagaya ni Trump, sabi ni Trump kanina, kahapon, ay he is trying to be in heaven. Dahil gusto niya magbigay ng peace. Akala niya, sa pamamagitan ng efforts, ay magkakaroon siya ng merit para enough para makaakyat sa langit. But we know that it is impossible to earn heaven, and even to try is to fail, because salvation is by grace. And therefore, we can only wonder. We can only say, thank you, Lord. What a wonderful gift. What a wonderful love which you have given to us. So ang unang tanong natin, when did the Father love us? Kailan ba siya nagmahal sa atin? So, during the time na before the foundation of the world, yung ba ay may pag-ibig na sinulat? Sinulat niya yung ating pangalan sa aklat ng buhay. No? Makikita natin sa Jeremiah 31, verse 3, The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. So, makikita natin yung word na everlasting love. At pag sinabing everlasting, it means eternal. And it means from eternity to eternity. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa bansang Israel, kay Prophet Jeremiah, and in extension, sa lahat ng ligtas. I have loved thee with an everlasting love. Kaya, hindi pa ginagawa ang langit at lupa, may iniibig na ang Panginoong Diyos. And yun ay mga tao na kanyang pinili. Yan ang nakasulat sa Jeremiah 31:3. Yan ay deklarasyon ng Diyos. Kaya, sabi niya, with loving kindness have I drawn thee. Pagdating ng time, pag dumating yung oras na lumabas na yung tao at sa tamang panahon, He draws them to Himself. Hinihila niya. Yung kanyang minahal before the foundation of the world, hinihila niya para mag-take effect yung kanyang pag-ibig. Ayun. So, that is a very powerful verse, no, na nagtuturo sa atin. Kailan ba tayo minahal ng Diyos? Everlasting. From everlasting to everlasting. Pero, meron pang isang verse na nagbibigay sa atin ng more direct na pag-ibig ng Diyos. At ito ay nakatagpuan sa Romans 5:8. At familiar tayo dyan. No? Ang sabi ng Romans 5:8, But God commended His love toward us. So, yung everlasting love, walang commendation, wala pang extension, wala pang pagpapahayag, wala pang manifestasyon, wala kang narinig, no? Kasi wala pa nga tayo eh. Pero, dumating ang panahon na God sent His Son into the world
so that He can commend, He can show ang kanyang pag-ibig. Pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak sa krus. At ito ang sabi, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So God did not wait, and God is not waiting for sinners to be reformed or revived or do something. While we were yet sinners, Christ died for us. Minsan magsusolvin tayo. Sige, hindi ko pa kayang masave eh. Save ka na ba? Hindi ko pa kaya eh. Kasi inaayos ko pa yung buhay ko eh. Ay hindi mo maayos ang buhay mo. Ang Diyos ang mag-aayos ng buhay mo. Pagka ikaw ay niligtas na niya. Kaya, wag mong intayin yon dahil pag inintay mo yon, never kang magko-commit sa Panginoon na para siya ay tanggapin at siya ay paniwalaan at siya ay magkaroon ng relasyon sa iyo. Kailan ka dapat makipagrelasyon sa Diyos? While you are a sinner. Walang hinihintay sa... Hindi ginagawa ng Panginoon na, Panginoon, ligtas mo ako. Maayos ka ang buhay mo. Diba? Minsan tayo ganun. Yung mga namamalimos, ayaw nating i-welcome kasi nanggigitata. Diba? Ang ginagawa natin, pag andyan na yung namamalimos, lalak mo yung kotse mo. Baka mamaya, biglang ilagay yung kamay doon. Yak! Diba? May mga ganong tao no? Ayaw nila nung, parang may germs na nakapalibot doon sa taong grasa. Na ayaw mo man lang na makaamoy nung parehong hangin na naamoy niya. Meron ganon, no? Pero tayo, hindi tayo kinadirian ng Diyos. Although nakakadiri tayo, na hindi tayo dapat iligtas. Diba? While we were yet sinners, habang tayo ay naandun pa sa kasalanan, kinahabagan na tayo ng Diyos, minahal na tayo ng Diyos, at namatay si Kristo para sa atin. Hindi siya nagsabi, yung iba dito sa church, di ba? May mga ibang nagsasabi, yung mga masyadong purist, ay, huwag niyong papasukin yan. Kasi, ano yan, makasalanan yan. O, di ba yung mga Pharisee, pinapahiran ng Panginoon, pinapahiran ni Mary ng buhok niya ang Panginoon, at ang sabi ng mga Pariseo, kung talagang propeta ito, dapat hindi siya pumapayag. Kasi kadiri ang babae na yan. Prostitute yan. Pumapayag siya na lagyan siya ng pabango tapos yung buhok niya ipahid sa kanyang, parang nahawaan na siya ng kasalanan ng babaeng yan. So, hindi yan siguro totoong propeta. Pero hindi, ang Panginoon is a friend of sinners. He's not a friend of sin, but He is a friend of sinners. Yan ang ating Panginoon. And we ought also to have that same attitude sa mga makakasalanan sa ating lipunan. Naririnig natin ngayon yung expose ng corruption. Ano ang pakiramdam nyo habang nalalaman nyo na may mga nagnakaw ng 71 million pesos, naglagay ng flood control, tapos wala na, kumulekta ng pera complete, pero wala naman kahit isang semento na nailagay doon sa riverbank. Ano nararamdaman mo? Dapat yan makulong. Dapat yan tirisin. Dapat yan ay silya elektrika. No? Naghihirap ang bayan na mamatay yung mga nababaha dahil sa kanila. Sinusugal lang nila. Mga walang ya. Maya naman kayo. Mga ganyan. Ano? Pero, corrupt din tayo eh. At tayo ay walang kinaiba. Iba-iba lang degree. Di ba? Kung bigyan tayo pagkakataon, baka ganun din tayo eh. Kaya, halimbawa,
uma-attend ng church yun, tapos biglang napunta sa news. Ang contractor. Member ng church. Contractor ng flood control. So ano kaya maging attitude natin doon? No? So, sinner. But God has mercy for sinners. And He can turn the sinner into a saint. Of course, hindi natin kinokondone ang corruption, pero we know how God forgives sinners and died for sinners like us. So yan po, ay very much wonderful that the Lord God can love us even while we were yet sinners, and even from everlasting to everlasting. Ngayon, kailan natin ba natanggap yung title na sons of God? Sabi, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. So, nung tayo ay hindi saved, hindi naman tayo aware na merong such a thing as son of God, sons of God. Ang sons of God, bakit yan pwede sa babae? Kasi hindi ibig sabihin niya na yung manner ng son na anak na lalaki. Yan ay special title na ibig sabihin meron ka special relationship with God na hindi kagaya ng ordinaryong tao. You are a son of God. Ibig sabihin, you are a prince. You are somebody who has privileges in the kingdom of God. Yun yung sons of God. Kaya babae, lalaki, sons of God. Hindi ibig sabihin magiging lalaki yung babae. No? Pero hindi natin, kasi pagdating doon, wala na tayong gender eh. We are just sons of God. No? Wala na tayong marriage eh. Pero, yung title na Son of God ay isang special title na hindi yan kagaya ng mga nasa langit, nakikita natin sa Book of Revelation, pinag-aaralan natin. There are elders, there are beasts, there are angels. Diba? Pero ito ay special relationship with God. So, it's a wonder. It's something to behold na tayo ay tatawaging Son of God. Nakagaya ng ating Savior, the only begotten Son of God. Tayo, hindi natin title yon. Ang title lang natin ay Son of God in the small letter. So, kailan ba yan binigay ng Panginoon niyang pagtawag na yan? Kailan ba tayo tinawag na sons of God? Yan ba'y from everlasting din? Hindi. Something happened, no? Na sa buhay mo, kaya ikaw ngayon ay son of God. Sabi ron, sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. So, yung yung title na sons of God, yung katawagan, yung kaalaman, ay nangyayari yan in time. Hindi yan nangyari in eternity. So, nung hindi ka pa saved, hindi ka pa pwedeng tawagin, hindi ka pa kilala ng mga angel na sons of God. Pero, after you believe and you receive the Lord Jesus Christ, sabi, as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. When you believed on the Lord Jesus Christ, your status changed. From son of darkness, from sons of the devil, you are of your father, the devil, sabi niya sa mga unsaved. From children of wrath, ba? Yan yung status mo bago ka naligtas. Children of wrath, sons of the devil, and sons of darkness. Kingdom of darkness, you belong there, sa other side. Pero, as many as receive Him, to them gave He power, transferred, to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, nagkakaroon ng transfer, ng change of status.
Okay, parang kami. Dati ay senior citizen kami ng Las Piñas. Ngayon, senior citizen kami ng Imus. Dati botante kami sa Las Piñas. Ngayon, pagka pwede nang mag-transfer ng voting precinct, maglilipat kami sa voting precinct ng Imus. So, may transfer. Diba? Although, doon pa rin ako nakatira. Meron pa rin akong bahay doon. At meron pa rin akong address doon sa mga Actually, dalawa ngayon eh. Kasi, yung national ID, yung permanent resident address mo, andun. Kaya, nandun pa rin sa national ID ko yung Las Piñas address ko. So, yun po. Ngayon, nag-change ng status, hindi ka na children of wrath. Pag-save ka na. Hindi ka na child of the devil. Hindi ka na pwedeng sabihin na you are of your father, the devil. Dati ganun ka. Hindi ka na nasa kadiliman. Nasa liwanag ka na. At bakit nagkaganon? Nilipat ka ng Panginoon Diyos. Kaya yan ay isa ring kamangha-mangha that you are a son of God because you receive the Lord Jesus Christ. At sabi sa Galatians 3:26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So, pagka nagkaroon ka na ng relationship with Jesus Christ, you are declared in heaven as a child of God. Kaya sabi ng Panginoon, there is joy in the angels of heaven over one sinner that repented. Kasi yung mga angels, nakikita lang mga tao. Kagaya, hindi nila nakikita yung puso ng tao. Hindi nila na-identify ang sino yung tunay na mananampalataya. Paano ngayon nagkakaroon ng rejoicing in heaven over one sinner that repented? Ina-announce ng Panginoon. Yan, anak ko yan. So yung false na repentance, hindi ina-announce. Alam ng Panginoon kung i-announce ba ng Panginoon kung namimeke lang ng repentance? Di ba? Napepeke ba natin ng Panginoon? Nasabi, Panginoon, I receive you. I want to be saved. Ngayon po, tinatanggap niya kita, si Kristo sa aking puso. Repeat after me lang. Or napilitan lang. Or nagbabasa lang, gaya-gaya lang. So, alam ng Diyos kung sino yung tunay na binibigyan niya ng born-again experience at saka yung hindi. Kasi siya yung source ng new birth. Kaya sinabi, born of God. Ba? Ang second birth natin is from God. Kaya alam niya. Binigyan ko ng new birth yan. Kaya yung mga angels, aawit. Yeah, there's a name na ngayon bago nating alam. No? Hindi sinusulat sa Book of Life pero ina-announce na may bagong diniklara ang Panginoon na ligtas. Si Adrian. Dineclare ligtas. Kumanta tayo, magko-choir sila. No? Bawat may nasi-save sa SGBCI ay umaawit sa langit. No? Yung totoo yung fake na kaligtasan, walang umaawit nun. Pero hindi natin naririnig. Halimbawa sabihin, Brad, save ka na ba? Opo. Paano mo nalaman? Narinig ko yung mga awit. Hindi mo maririnig yun. Di ba? Sila lang yun, nasa langit yun, layo-layo nun eh. Hindi mo maririnig yun. Nanindig yung balahibo ko. Hindi rin. Hindi nakabase yung kaligtasan sa tindig ng balahibo. No? Kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan ang sinasabi dito. No?
So, how does one know? Ngayon, alam na ng langit. Ikaw, paano mo nalalaman? O, sumasampalataya ka, ang daming sumasampalataya. So, how do you know na totoo yung binigay sa yung pananampalataya, yun yung saving faith? Paano mo nalalaman? Sabi ng Romans 8:16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, paano mo nalalaman? May Holy Spirit na nagwi-witness sa'yo. Merong nagsasabi sa'yo na, of course, hindi boses yun. It is an inner witness. Nagsasabi sa... So, dalawang spirit ang pinag-uusapan natin, ha? The Spirit itself beareth witness with our spirit. So, meron ka spirit. Yung sarili mo, personal spirit mo yon. No? Kung ikaw ay, pangalan mo ay Evan, Spirit of Evan. Yan. So, meron pang isang spirit na pumasok doon kay Evan. Ang tawag doon ay Holy Spirit. Hindi si Evan yon. It's another person na nagsasabi, Evan, save ka na. You are now a child of God. So, meron kang assurance of salvation. Sino nagsabi sa'yo? Hindi yung soul winner. Yung spirit mismo. Yun ang pakikinggan mo. No? Save ka na. Huwag mo nang gagawin yan. Save ka na. Hindi na bagay sa'yo yan. Huwag ka nang manliligaw sa unsave, Evan. Kasi, save ka hindi kayo bagay. Ba't ka tumawa? May nililigawan ka ba unsave? Medyo naka-discerning ako no? Hindi, wala ako nun. Okay? So, yan yung bubulong sa'yo. Hindi na bagay sa'yo yung mga ganyan active. Hindi ka na dapat nagmumura. Minsan, mapapamura ka. O kakagawa ka ng masama or na hindi bagay sa'yo. No? Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, save ka na. This is not you. This is not for you. So that is the work of the Holy Spirit. And malalaman mo yan even though it is not an audible voice. No? Hindi audible yan. Pag audible yan nga, delikado eh. Pagka may naririnig kang boses, ha? Talaga? Mas delikado yun. Yung totoong boses, patayin mo yan. Delikado yung ganun. Kaya, ang Holy Spirit talaga hindi audible. So, it is really a divine work of God. And in 2 Corinthians 5:16, how do you know that you are truly a child of God? How do you know na, ito in effect na sa'yo na what manner of love the Father has bestowed. Na-bestow na sa'yo yung love of God. At ikaw ay tinatawag ng sons of God sa langit. Paano mo nalalaman? Sabi 2 Corinthians 5:17, may nangyayari sa'yo. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, merong witness ang Holy Spirit at may witness yung pagiging bagong nilalang mo. There are things that you just don't do anymore. There are things that it will not. Dati, gustong-gusto mo. Pero, something happened inside na parang talagang nag-iba. No? Na parang hindi mo kaya na. No? Dati, meron akong kilalang mga kumakain ng aso eh. Ako, kontik na makakain ng aso. Ay, kumain nga ako. Nung bata pa ako. Kasi sumali ako dun sa namumulutan ng mga umiinom ng beer. Halika dito. Tinawag ako. Tapos halika, kain ka. Pinapainom akong beer, ayoko. Uminom yata ako pero mapait, ayoko. Tapos nakita ko, ano yan? Ang sarap. Kain ako ng kain. Tapos sabi niya, mahilig ka pala sa aw-aw.
And then nung nasabi niyang aw-aw, niluwa ko. So bakit? Kasi ang normal na tao, di ba? Hindi, although may mga tao talagang kumakain yan. Mga lasingge, sino nakakain na aso? Oo. No? Pero normally, we don't. We don't eat that. That's not food. So, parang gano'n, ano? You are a new creature. You are a different kind of creature. Na, meron nga kumakain ng tao eh. Oh, cannibals. So, you are a new creature. Ibig sabihin, pag na-save ka na, hindi ka na cannibal. Mawala na yung panlasa mo sa ganong mga bagay. So, that is what the Lord says here. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And that is how you know that you are now a child of God. Something fundamentally changed. Meron na ba tayo nun? Nagkaroon ba tayong fundamental change sa pagkatao natin when Jesus Christ came into our hearts? Yun. Ma-identify mo yan. No? That's why you have confidence na talagang niligtas ka na ng Panginoon. Pag walang nagbago, bakit? Tanong mo sa sarili mo. Pastor, parang walang nagbago sa akin. Dati na ako mabait, ngayon mabait pa rin ako. Hindi naman ano ba dapat? Dati mabait, sasama ako. Ganun ba para, big sabihin, save ako kasi magiging ako masamang tao? Hindi. Dati mabait ka, ngayon hindi ka na self-righteous. Tinatawag mo na yung sarili mo na makasalanan pa rin. No? Hindi mo na pinagmamalaki yung kabaitan mo. Because only God is good. Yun ang nangyari. Yun ang change. Realization that only God is good and you are still a sinner. Only saved by grace. Okay? So once a man have a confirmation, then happy is he. Ano nangyari kay John? Si John, ang sabi niya, behold what manner of love that the Father hath bestowed. So bestowed yan. Parang wala dati sa'yo. Binigay sa'yo. Binigay sa'yo as a realization. Bestowed. Hindi mo dati hawak, hindi mo pinanghahawakan. Kaya, isa ka dun sa mga sumaya. Meron kang inner peace, inner joy, dahil merong binigay sa yung assurance of salvation. Yun. Diba? Dapat masaya tayo pag alam natin tayo ligtas. Diba malungkot pagka nagda-doubt ka sa salvation mo? Save ba talaga ako? Malungkot na buhay yun. Kung araw-araw nagda-doubt ka, save ba ako talaga? Nasa balag ka ng alanganin lagi. No? Parang yung mga kabataan noon, pag may crush, kukuha ng damo, she loves me not. She loves me. Hindi nila alam. Kung yung kanilang may pag-ibig din eh. So, nasa alanganin. Pero ang Panginoon, binigyan tayo ng bestowal of love. And this is now very, as the years go by, it becomes more obvious. Yon. As you mature, yung love of God ay mas lalong tumitindi, mas lalong nahalata mo sa buhay mo. Mas lalong na-appreciate mo. No? Ang masama, yung iba ay lalong nagda-doubt. Ibig sabihin na bumalik sa kasalanan yon, yung mga backslidden. No? Na imbis na nag-improve ang kanilang relationship with God,
ay lalong nag-doubt. So, yun ay hindi maayos ang buhay. So, sabi rito, Beloved, verse 2, 1 John 3:2. Beloved, now are we the sons of God. So now, tandaan niyo yun. We are now the sons of God. Hindi yan future. Pag namatay tayo. Diba? Pag nagwi-witness tayo, anak ka naman ng Diyos, save ka na ba? Ay, sino makakaalam niyan? Di pwedeng malaman yon. Pagkatapos mo mamatay, huhusgahan ka, tsaka mo malalaman kung ligtas ka. Hindi, sabi rito, Beloved, now are we the sons of God. Ngayon pa lang, habang nakaupo ka dyan, habang nakatayo ako dito, habang tayo'y tao pa, na may laman, humihinga, now, anak ng Diyos ka na. Dineclare ka na sa langit na ligtas. Si Kristo pumasok na sa puso mo with the Holy Spirit. Meron ka ng eternal relationship with God. Yung punishment mo in the future, condemnation sa hell, cancel na. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, meron pang future judgment na second death. Pero pagka ikaw ay lumipat na sa kaharian ng Diyos, ikaw ay kay Kristo na, tinatanggal na yung nakaumang sa'yo na second death. Canceled na yun. Kaya sabi ni John, now are we the sons of God. Kahit di mo pa alam, kahit di mo pa nakikita na nagbago yung kulay mo. Kung ikaw ay brown, brown ka pa din. Kung ikaw ay pango, pango ka pa din. Buti lang yung iba, pogi pa din. No? Ano kaya pagka naliligtas, pumapangit? Gusto niyo ba maligtas? Usually, magandang lalaki, gumanda ka. Iba yung aura mo Siguro ligtas ka na. Hindi nakabase sa itsura yon. Kaligtasan. Now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. So walang change sa ating pangangatawan. Ito sa burol ni Jojo, meron akong mga hindi na nakilala. Dati familiar ko. No? Kinamayan ko yung isa. Nakaganon siya. Hello. Kala ko si Evelyn. Yung pala si Abin. Yung kapatid ni Imelda. Uy, si Abin pala yun Uy, pambira. Ano po si Pastor Nilo? Tapos meron pa isa. Ano nga pangalan mo? Yung pala member ni Pastor Taban. Pangalan, Bernadette. Pastor naman. Minsan may mga na-offend kasi dapat kilala ko sila dahil nakasama ko rin sila Pero, ano nga pangalan mo? Hindi. Uy, tumaba ka! Minsan gano'n, O, pumayat ka! So, pagka tayo ay naliligtas, hindi tayo pumapayat, tumataba, gumaganda, pumapangit. Pareho pa din. Pareho lang ang pangangatawan natin. No? Pero ang sabi rito, kasi it doth not yet appear what we shall be. Yung future glorious body natin, wala pa. Naka-reserve pa yun. So, ano lang ang nagbago? Yung transfer, yung status mo. From kingdom of darkness to kingdom of the dear Son. Yung puso mo, binago ng Diyos. Yun lang. So, all of it is internal and invisible. Walang obvious. Lahat yan nasa mind, nasa heart, nasa soul, spirit, at sa langit, exposed yan. Kasi nga, umaawit sila Tapos, ang Panginoon, ito pa isa, sa langit, obvious yan. Because angels are sent to you. Because they are ministering spirits sent to the heirs of salvation. Okay? Hindi mo alam, merong
nagmi-minister sa'yo na anghel. May nagpo-protection sa'yo na hindi mo alam. Hindi rin niya nagpapakita. Hindi rin niya nangungumusta. At huwag mong kakausapin yung anghel na binigay sa'yo ng Panginoon. Kumusta ka ba ngayon? Okay ka lang? Thank you Diyan ka lagi Protectionan mo ako kaalis Ha? Ang pangalan mo? Huwag niyo kakausapin yun. Pag nagsalita yun, demonyo yun. Kasi sa utos ng Diyos, hindi sila dapat, diba? Ngayon, iba yung vision, kagaya ng nangyari kay John, na dala-dala siya ng angel. No? Nagkaroon siya ng heavenly tour. So, iba yun. Ngayon, wala nang ganun Pero meron tayo, may assign sa atin. Kaya, minsan nga ilang beses na siguro sa inyong nangyari yan, Sa amin, nangyari yan Meron. Drive ako. Pumutok yung gulong. Supposed to be, pagputok ang gulong, tatabi ka na, tapos babangga ka sa, sa Saudi. Pagputok ng gulong, walang nasa kaliwat kanan, walang sumusunod, walang nasa harap. Nakatabi ako ng dahan-dahan. Tapos yung isa na naman, biglang may lumipad na kotse. Nakakita ako ng flying car. Lumipad na kotse, bumagsak doon sa harap ng sasakyan namin, ni Luz. No? Tapos siyempre, break ako. Buti lang, di ako nagmura. Pero, naka-break ako, hindi ko tinamaan. Tapos nakita ko yung Saudi, baliktad yung kotse niya, lumabas, gumaganon. Tibay ng mga katawan ng mga Saudi, no? May sapi. So, praise God, buhay pa. Nakauwi pa ng Pilipinas. So, ay sabi ko, salamat Panginoon at I know, meron kang ginawa. So, ilang beses na kayo? Ako, kontik na ako nalunod, bumagsak sa jeep, nabangga. Buhay pa rin. So, meron talagang purpose ang Panginoon Diba? Na mag-arrive pa ako ng 65 years old. Every day, I thank God for life. I thank God for one additional day. So, you are indestructible until God is still using you. Nobody can take you. Hanggat may purpose ang Panginoon sa iyo, buhay ka. So, ito yung nakikita natin, that it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. So, magkakaroon pala ng similarity between you and Christ. In what way? Hindi naman tayo magkakamuka. Magkakaiba pa rin tayo ng personality, pero yung ibig sabihin, likeness, merong mga karakteristik ang Panginoon na mamamanahin natin. We shall be like Him. For we shall see Him as He is. So, ito po yung sinasabi sa Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So, ang ating Panginoon ang panganay. So, magkakapareho tayo ng glorious body. Pero siya yung first and foremost. Siya yung pinakakahanga-hanga. Pero meron tayong mga similarity. Sabi nga nila, what could be the similarities? Ang Panginoon, nung nagkaroon ng glorified body, hindi na siya kumatok. Di ba? Nakakulong yung mga apostles, nakakulong sa isang kwarto kasi nga takot sila sa Jews. Biglang dumating ang Panginoon. So, ang sabi ng ibang theologian, yung glorified body natin, nakakatagos na sa wall. No? Nakatagos na sa wall. At hindi na problema ang
hindi na siya parang ah, physically handicapped. Pwede mong isipin, punta muna tayo sa buwan. Andun ka na nga. Paano kaya purpose natin sa buwan? Wala naman siguro. Punta muna tayo sa Mars. Kita-kita tayo doon. Doon tayo, usap lang tayo sa Mars. Makakahinga ka sa outer space. Diba? Ang Panginoon kasi, tumaas. So, wala nang gravity ang Panginoon. The clouds lifted Him. Tapos, He sat at the right hand of God. Siyempre, lumagpas siya doon sa atmosphere ng earth. He was taken up. So, walang gravity, tapos, hindi na niya kailangan ng oxygen. Pagka ikaw kasi lumagpas na doon sa 30,000 feet, iba ng oxygen level nun. Yung glorified body, hindi kailangan ng ganon. Iba na ang physical characteristics niya. Hindi na mamamatay. So, hindi na mag-e-effect sa iyo ang mga germs. Diba? At marami pang new things na mangyayari. So, yun yung sinasabing, it doth not yet appear what we shall be, but when we shall see Him, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sabi ng Philippians 3:21. Basahin niyo yung Philippians 3:21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. So, babaguhin daw yung katawan natin, at sabi, yung katawan natin ngayon ay vile. Kadiri. Di ba? Vile. What is a vile thing? Magbigay tayo example. Diba? Yung isang baso na pinangsandok mo sa kanal. No? Vile yun. Madiri yun. Hindi mo gagamitin yun na hindi mo hugasan mabuti, tapos gagawin mong pang-inumin. Ginamit mo sa kanal eh. So, that is vile. Yung katawan natin ngayon ay vile. Kadiri, kadumi-dumi. Hindi bagay sa langit. Hindi pwedeng pantira sa langit itong katawan na to. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Kaya ang sabi ron, sa Philippians 3:21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, yun ang affinity ng katawan mo pagka ikaw ay glorified na. At yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na merong ganyang kasama sa package deal na binigay sa atin ng Panginoon. Biro mo, ang dami niyan. Salvation, cancellation of damnation, eternal life, forgiveness of sins, right to enter heaven, tapos perfect righteousness. Pagkatapos meron pa yung katawan mo mismo babaguhin to glorified body. So ang daing privileges na binigay sa atin, na binili ni Kristo sa kanyang katawan nung siya'y napako sa krus. Tayo ay binili ng dugo. At yan ang mga privilege na naibigay sa atin. So it is really a blessed hope that we shall see Him as He is. Lastly, the effect of sonship. What is the effect of sonship? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ano dapat ang nangyayari sa iyo? Sa 1 John 3:3 sabi, and every man that hath his hope in Him purifieth himself, even as he is pure. So, dalawa yung word na pure. Purifying and pure. Ibig sabihin, you are already pure. How? Because of Christ. Ikaw ay purified na dahil sa ginawa ni Kristo.
Wala nang nakikitang impurity ang Diyos sa iyo para ikaw ay itakwil. Para ikaw ay isuka. Para ikaw ay hindi welcome sa langit. You are already purified. No? Accepted in the beloved ka na. Ikaw ay isa ng citizen of heaven. Because of Christ, not because of you. Hindi, sino ba sa church na to ang pwede nang umapak sa presensya ng Diyos? Si ano, yan. Pure kasi ang mind niyan eh. Pure ang heart niyan eh. No? Wala sa ating ganun. Pero dahil kay Kristo, pwede na. Pwede na tayo makapasok sa throne of God, the throne of grace. Pero sabi pa rito, every man that has this hope, what is that hope? The hope of future glory, the hope of being with, like Christ, hope yun eh. No? Na ikaw ay magiging kawangis ni Kristo in the future. That is our hope. At pagka meron ka daw hope na ganyan, may effect sa'yo yan. Ano ang effect sa'yo? You purify yourself. Ipapurge mo yung mga impure thoughts, mga impure actions, mga impure associations, mga impure everything. Pagka yung mind mo constantly, ay nagbibigay ng judgment call every day, every action, every decision. Nagbibigay yan. Ay, impure yan, di bagay sa akin yan. Dito ako. Yun. Minsan nga sabihin ko sa inyo, ito, totoo. Naglalakad kami sa mall ni Luz. O minsan wala si Luz. Sama ko iba. Anak ko. O ako lang mag-isa, naglalakad ka sa mall. 'Di ba sa mall, laging merong mga naka-short-short na ang puputi. 'Di ba? Ang tendency ng lalaki titigan. 'Di ba? Delight ng mata ng lalaki 'yun eh. No? Pag hindi ka yung mata mo hindi na-attract doon at na-attract doon sa malaki katawan ng lalaki, hindi ka lalaki. Hindi. Ay, yak. Pagtingin mo, wow. Yung hinahangaan mo, yung maganda katawan na lalaki, no? Bodybuilder. So, natural sa isang tunay na lalaki, na yung mata mo, gaganon. Kaya lang, dahil save ka na, ano sasabihin ng mind mo? Impure. So, gaganon lang yan kasi napansin ng mata mo, peripheral vision mo, pa ganun eh. Oh. So, you purify yourself. Anong gagawin mo? Gaganon ka. O, titingnan mo yung advertisement nakalagay, 50% discount. Yun ang tititigan mo. Imbis na yun. Kasi yun, nagpapapansin yun, kaya ganun ang damit eh. Di ba? Hindi niya na bahay yun eh. Mall yun eh. Ba't ganun siya magdamit? Oh. So, papansin yun. Bakit ka makikisaw-saw doon sa nagpapapansin na ganun? Di ang tingnan mo, yung nagpapapansin din na discount. O hindi kaya yung burger na 3 ang patty. No? Tapos 200 pesos lang. Ayun, maglalaway ka. Food. 'Di ba? Imbis na doon ka mag-dwell, na tititigan mo. Ayun, sabi ng pastor namin, pag nakakita ka raw ng ganun, ay huwag kang babalik ng tingin kasi kasalanan na 'yon. Pag nakita mong ganyan, at inalis mo na yung tingin mo, huwag mong babalikan kasi kasalanan na.
Sabi, ang recommendation niya, pag tingnan mo, huwag mo nang alisin para hindi ka magkasala. Hindi mo inalis, hindi ka bumalik ng tingin eh. Well, worldliness yun. So, hindi natin susundin yun. No? Pero ang ibig ko sabihin dito, what is the effect of the new life in Christ na binibigay sa atin? We purify ourselves. Di tayo naiinggit sa yumayaman dahil sa lottery. Magkano na ngayon? Ang pagnanalo, magkano ngayon? Sino nakakalam? napansin ko doon sa mall, 320 million. Ayan. O ano? Baka may numero kayong iniingatan dyan. Ha? So, hindi ka na na-attract doon eh. Na parang gusto mong pumila minsan. No? Baka yun na yung iniingatan mong numero, baka yun na yung panahon. Magbibigay ka naman sa church eh. So wala na sa ano mo yun, sa mind mo yun. Sugal, no? Sabong, karera, wala na yan. Hindi na yan na, you purify yourself. Diba? Pagka natetempt ka, no? Sa mga gaming, sino natetempt pa dito sa gaming? Gusto mong dumut-dut ng gaming. Nanginginig ka na parang wala akong ginagawa, sayang naman ng oras ko. Mabuksan nga yung app ko na gaming. Save ka na. You purify yourself. Tanggalin mo na yung app ng gaming. Diba? Tanggalin mo na yung app ng sugal. Tanggalin mo na yung app na hindi na ikaw yun eh. So you purify yourself even as you are already pure. Yan ang effect ng sonship sa present life natin. Sabi ng 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Antindi, no? Linisin natin ang ating mga sarili sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kinakamuhian at kinakadirihan ng Diyos. Filthiness of the flesh. Yan laging ano sa iyo eh. Araw-araw may libag tayo eh, di ba? So, anong gagawin mo sa libag mo? Pamamagain mo lang ba yun? Yan ang akusasyon ng tiyahin ko sa akin eh. Pag naliligo raw ako, pinapamaga ko lang yung libag. Kasi hindi ko kinakayod. Hindi ko ginagamit yung ano niya eh. Yung bato, yung panghilod. Laging meron nun eh. Dalawa yung panghilod sa CR nung unang panahon eh. Kakayurin niya talaga yan. Lalo na pag umuwi ka ng may kwintas. No? Sino rito nagkukwintas pa ng libag? Araw-araw nagkakaroon tayo niyan. So, ganun din ang ating kaluluwa. Nagkakaroon ng libag. So, anong gagawin mo sa libag? Cleanse yourself from all filthiness of the flesh and spirit. So, constantly nagre-review ka. Ano sa akin? Kumapit sa akin. No? And perfecting holiness in the fear of God. Yun ang pagliligo natin. For the grace of God, last verse, Titus 2:11-13. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yan. So, denying ungodliness. Ibig sabihin, itanggi mo yan sa katawan mo.
Ang gusto ng katawan mo, mga things of this world and things that are ungodly. Natural yun. Araw-araw may struggle. So, ang gagawin mo, deny. Ayoko. You learn to say no. Ayoko na yan. Hindi na. Never again. Ayun. Worldly lust. No? Sino lang yung nabibiktima na mabalik sa mga pita ng laman? Yung hindi sober. Yung nalalasing. Lasing sa sex, lasing sa alak, lasing sa kayamanan, lasing sa kayabangan. Pag lasing ka, hindi mo namamalayan, andun ka na uli. Laglag ka na uli. So, yun daw ay iwasan. The love of God is not just a doctrine. It should be a reality that changes our destiny. Purihin ang Panginoon Diyos. Nawa po may natutunan tayo. Nawa po meron tayong mga bagong commitments sa ating sarili, no? Na that will fuel our walk with God. Let's pray.